mula Agusan del Sur dumating sa Maynila, hindi para makisabay kundi para magpaiyak ng mga kalaban. Sa bawat salpak ng bola, umaalog ang buong court at hiyawan. Sa bawat dunk, parang mababasag ang ring. Ito si Rene Bobet Baterbonia, ang higanteng 6'4" na tinawag na ring breaker of Agusan. Pero paano nga ba naging isang halimaw sa basketball si Rene Baterbonia? At ano ang kanyang sikreto sa likod ng lakas, bilis at tapang na nagpayanig sa palarong pambansa at ASEAN School Games? Bakit bawat dunk niya ay parang babala sa mga kalaban? Ito ang kwento ng batang dumating para patunayang hindi mo kailangang lumaki sa Maynila para maging hari ng basketball. Tara, panoorin natin. Paano nga ba nagkaroon ng sobrang galing na footwork ang isang 6'4" na higante? Ang sagot, mga kahistoryador, hindi sa basketball court nagsimula. Alam nyo ba na bago pa nahawakan ni Bobet ang orange na bola ng basketball, soccer muna ang una niyang nilaro at minahal. Sa bayan nila sa Talacogon, Agusan del Sur, doon siya madalas maglaro. Lumaki si Bobet sa simpleng pamilya. Ang mga magulang niya ay nagtitinda lang ng isda sa palengke. Hindi naging madali ang buhay nila, lalo na kapag bumabaha sa Agusan Marsh. Pero dahil sa hirap ng buhay at sa mga pinagdaanan niya, mas lumakas ang katawan at tibay niya. Sa soccer, kailangan mong tumakbo ng halos walang tigil. Doon nahasa ang lakas, tibay at footwork ni Bobet. Kaya nang lumipat siya sa basketball, sa edad na 15 taon, mabilis siyang namukod-tangi. Karamihan kasi sa matatangkad na bata ay mabagal kumilos. Pero iba si Bobet. Pang-sentro ang taas niya, pero ang bilis at galaw ng mga paa niya ay parang point guard dahil sa soccer. Paglipat ni Bobet sa basketball, hindi siya nahirapan sa takbuhan. Habang hinihingal na ang iba, siya ay malakas pa rin at kayang makipagsabayan hanggang dulo ng laro. Doon nagsimula ang sikreto ng lakas niya. Hindi siya nahubog sa mamahaling gym, kundi sa hirap ng buhay sa Talacogon at sa walang sawang takbuhan sa soccer field. At nang matutunan niya ang basketball, doon na talagang nagsimula ang pag-angat niya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pisikal na aspeto. Bakit nga ba kapag pumapasok si Bobet sa loob ng shaded lane, ang mga defender ay parang gustong umiwas na lang sa banggaan? Ano ang mayroon sa kanyang 6'4" na katawan na nagdulot ng matinding takot sa puso ng kanyang mga kalaban? Ang kanyang sikreto, mga kahistoryador, ay ang tinatawag na long limbs o mahabang galamay. Si Benji Paras mismo, na isang kilalang haligi ng basketball sa Pilipinas, ay nakapansin nito. Kahit na ang taas niya ay nakalista bilang 6'3" o 6'4", ang kanyang wingspan ay pang isang manlalaro na may taas na 6'8". Ibig sabihin nito, kapag itinaas ni Bobet ang kanyang mga kamay, tila natatakpan niya ang buong ring. Kaya naman napakahirap niyang lampasan sa depensa. Maraming shooter ang nag-aalangan tumira kapag si Bobet ang nasa harap nila dahil alam nilang kaya niyang i-block ang bola kahit mataas na ito. Sa rebound naman, siya ang laging nauuna. Hindi lang siya basta tumatalon. Inaagaw niya ang bola sa ibabaw ng mga ulo ng mga kalaban. Pero ang talagang kinatatakutan ng mga kalaban ay ang lakas ng kanyang pagdadunk. Oo, kaya nga tinawag siyang ring breaker of Agusan. Sa kanto, kapag sinabing ring breaker, ibig sabihin wala kang awa sa ring. At si Bobet, ganoon din. Kapag may nakita siyang maliit na butas sa depensa, diretso siyang aatake sa ring ng buong lakas. Naalala pa ng kanyang high school coach na si Jess Linus Evangelio ang sinabi ni Bobet, "Ma, huwag kang mag-alala. Pagbubutihin ko doon para mas maraming kumuha sa akin." At ginawa nga niya. Sa una pa lang niyang ensayo sa Ateneo,
ipinakita na agad niya ang galing niya. Hindi siya basta naglalagay ng bola sa ring, malalakas agad ang mga dunk niya. Alam mo ba na kapag lumilipad si Bobet para mag-dunk, hindi lang bola ang ipinapasok niya sa ring, kasama ang buong lakas, bigat at determinasyon niya. Ang mga kalabang sumusubok humarang ay madalas napapabagsak, habang si Bobet ay nakabitin pa rin sa ring. Iyan ang klase ng tapang at lakas na hindi mo matututunan sa panonood lang ng video. Mga kahistoryador, dumako naman tayo sa kanyang mga naging laban. Paano nga ba nagsimula ang kanyang alamat? Paano naging pambansang usapin ang pangalang Rene Baterbonia? Alam mo ba na nagsimula ang lahat sa mga laban sa Mindanao? Sa Talacogon, ipinakita ni Bobet ang galing niya nang manalo siya bilang MVP sa 2024 All-Stars Governors Cup. Doon pa lang, marami na ang nagsabi na may malaking kinabukasan siya sa basketball. Tuwing maglalaro siya, napupuno ang covered court at bawat dunk niya ay nagpapasigaw ng mga tao. Mas lalo pang sumikat ang pangalan niya noong 2025. Sa palarong pambansa sa Ilocos Norte, pinangunahan niya ang Davao Region o Davra Eagles. Sa semifinals, nakalaban nila ang malakas na koponan ng Central Luzon na pinamumunuan ni Kenji Chogmoral. Marami ang nag-isip na doon na matatapos ang laban ng Davao. Pero si Bobet hindi umatras. Pumasok siya sa laro, dala ang matinding tapang at lakas. Yes, mga kahistoryador. Sa bawat fast break, rebound at malalakas niyang dunk, si Bobet ang bumuhat sa team. Tinalo nila ang Central Luzon sa dikit na laban at doon pa lang napansin na siya ng buong basketball community sa bansa. Sa championship game, lalo pa siyang nagpakitang gilas. Nakakuha ng 19 points at nakuha ng Davao Region ang kauna-unahang gintong medalya sa Secondary Boys Basketball Division sa kasaysayan ng kanilang lugar. Dahil dito, siya rin ang naging Most Valuable Player o MVP. Pero hindi pa doon natapos ang pag-angat ni Bobet. Noong taong ding iyon, pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan hindi lang sa lokal na laro, kundi maging sa mga banyaga. Dito, kinatawan ni Bobet ang Pilipinas sa 14th ASEAN School Games sa Brunei. Doon, nakaharap ng Team Pilipinas ang pinakamahuhusay na batang manlalaro sa buong Timog Silangang Asya. At sa isang mahalagang laban kontra Malaysia na umabot pa sa overtime, si Bobet ang naging champion. Ito ang klase ng laban na hindi para sa mga may hina ang loob. Ang pressure ay abot langit. Ang bawat sipa ng bola, bawat pito ng referee ay parang hatol ng bitay. Pero si Bobet, gamit ang kanyang malamig na determinasyon at pambihirang lakas sa ilalim ng ring, ay naging dominante. Nilinis niya ang boards, nagbigay ng mga crucial na blocks at binuhat ang bansa patungo sa gintong medalya. Ang kanyang laro ay naging inspirasyon sa marami. Samantala, noong 2026, bumalik si Bobet sa palarong pambansa na ginanap mismo sa kanyang sariling probinsya sa Agusan del Sur. Kahit na silver medal lang ang kanilang nakuha matapos ang isang matinding laban sa finals kontra Calabarzon, ang kanyang reputasyon bilang isang halimaw sa court ay mas lalo pang tumatag. Ang kanyang mga kababayan sa Talacogon ay tinitingnan siya bilang isang bayani, isang batang galing sa kanilang hardcourt na nagawang gulantangin ang buong bansa gamit ang kanyang pambihirang talento at determinasyon. Ngayon mga kahistoryador, bakit nga ba walang katulad si Bobet Baterbonia? Bakit sa dinami-dami ng mga matatangkad na players sa Pilipinas, siya ang naging mukha ng pag-asa at kinatatakutan sa ilalim ng ring? Para sa akin, ang kanyang sekreto ay hindi lang ang kanyang 6'4" na taas o ang kanyang mahabang kamay. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay ang kanyang gutom,
at kanyang kababaang loob. Kapag tiningnan mo ang kanyang background, lumaki siya sa hirap. Nakita niya ang sakripisyo ng kanyang mga magulang na magbenta ng isda araw-araw para lang may makain sila. Ang kanyang pamilya ay bahagi pa nga ng 4-piece program ng gobyerno. Kaya naman bawat pagpasok niya sa court, bawat talon niya para sa rebound at bawat dunk niya ay may kasamang mabigat na dahilan. Hindi siya naglalaro para lang sumikat o para magkaroon ng magagandang sapatos. Naglalaro siya para iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Iyan ang uri ng motibasyon na hindi kayang tapatan ng kahit anong elite training camp sa Maynila. Kapag hinaluan mo ang motibasyon, iyon ang natural na talento at walang humpay na sipag. Ang resulta ay isang halimaw sa loob ng ring. At alam mo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga kay Bobet? Kahit naging MVP siya at kinatatakutan sa court, nananatili pa rin siyang mapagkumbaba. Maging ang mga nakalaban niya tulad nina Chog Moral at Direk Duterte ay malaki ang respeto sa kanya. Sa loob ng court, mabangis siya at walang awa sa kalaban. Pero pagkatunog ng huling pito ng referee, bumabalik siya sa pagiging simpleng tao na may magandang ngiti at handang makipagkamay sa mga naging katunggali niya. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang sumusuporta sa kanya mula sa Talacogon hanggang sa Maynila. Siya ang patunay na ang isang simpleng bata mula sa isang malayong probinsya ay kayang marating ang pinakamataas na antas ng tagumpay sa pamamagitan ng tamang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Mga kahistoryador, si Rene Bobet Baterbonia ay hindi lang nag-iwan ng mga puntos at gintong medalya. Nag-iwan din siya ng inspirasyon para sa mga kabataang may malaking pangarap. Ipinakita niya na kahit mahirap ang pinagmulan mo at mababa ang tingin sa'yo ng iba, kaya mong lampasan ang lahat ng pagsubok basta may sipag, tiyaga at determinasyon. Kaya naman sa susunod na makakita kayo ng isang bata na nag-eensayo sa isang tagpi-tagping court sa ilalim ng ulan o init ng araw, tandaan nyo si Bobet. Tandaan nyo ang ring breaker ng Agusan. Ano ang masasabi nyo sa kwento ni Bobet Baterbonia, mga kahistoryador? Sumasang-ayon ba kayo na ang kanyang soccer background ang tunay na sikreto ng kanyang pambihirang footwork at stamina sa basketball? I-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!